Hazing, ang brutal na pagsubok para sa mga bagong rekruta sa fraternity. Sa tindi nga ba ng sakit, titibay ang kapatiran? Ang inyong mapapanood po ay aktual na video ng hazing sa isang fraternity. Babala, maselan po ang mga larawan na ito. Narito ang isa pang Filon ngayon. Exclusive. Aktual ang video na ito. Kitang-kita habang sumasailalim sa brutal na initiation rites ng isang fraternity ang dalawang nais maging miyembro. Sa pagkakataong ito, nakaraos ng buhay ang mga recruits. Di tulad ni Noel Borja Jr. na sinimento sa drum ang bangkay. Sa kwento ng survivor, na itago na lamang natin sa alias na Rocky. Piniringan na po kami. Tapos binaptize, nagsasampal po sa mga. Pinalo na po kami sa binte. Pinadapa. Parang nakalod. Pinataka kami ng kandila sa likod. Nagsuka siya. Kaibigan ko si Tutoy. Toy, kaya mo yan. Gumanon ako sa kanya. Wala na talaga, hindi na siya nagising eh. Pinahiga siya dun sa may papag. Bali po, ang nakita ko na lang po, yung tinalian po siya eh. Tapos nakadikit yung dalawang tuhod. Nagpasok po sila ng plastic drum eh. Nagalo po sila ng semento. Talagang kapatiran ng hanap nila. Turing nilang tao yung mga kapatiran na aanuhin nila. Hindi yung gagawin nilang parang hayop. Fraternity, a group of people associated or formally organized for a common purpose, interest, or pleasure. Kasama kaya sa pleasure na ito ang pananakit sa magiging kapatid. Kaibigan po sa kapatid ko po kami yan. Kapatiran na nakuwi sa kamay. Panoorin ang exclusive footage ng aktual na initiation rites ng isang fraternity. At ang mga kwento ng mga survivors ng hazing maging ng mga taong nagsasagawa nito. Exclusive sa Filon ngayon. Bukas, araw ng Sabado, pagkatapos ng Maalaala Mo Kaya. Sa ibang balita naman, siyam nang patay sa ikalawang araw ng pagbaha sa Isabela. Bagamat tumigil na ang ulan, hindi pa rin humuhupa ang baha doon. Katunayan, hindi na mapasok ang bayan ng Santo Tomas dahil po sa taas ng tubig. Exclusive nagpapatrol, Darlene Hemino. Sakay ng rubber boat, pinasok ng rescue group ang Santo Tomas Isabela na ilang araw ng isolated dahil sa baha. Tumambad sa kanila ang mga residente na nasa bubong ng mga bahay. Ang mga alagang baka itinali sa puno at bahay para hindi tangayin. Merong nagbabangka at lumalangoy sa baha. Yung pagkain namin ay medyo wala na rin po ang pagkain namin. Wala na kayo supply? Wala po. Gutom po kami. Hinimok silang lumikas pero nagmatigas pa rin sila. Karamihan sa napansin namin, kalakihan na lang ang naiwan dyan sa mga barangay. Siguro, binabantayan nila yung mga gamit nila, ang bahay nila, at yung mga ibang kapamilya nila ay na-evacuate na nila. Nangako na lang ang rescuers na babalik para hatiran sila ng pagkain. Mistulang dagat na rin ang ilang bahagi ng Isabela dahil sa baha. Ang ilang residente sa mga tent pa rin nakikisilong, kapiling ang mga alagang hayop. Si Aling Maylin, idinaing na wala na silang makain. Hindi kami nakakain kasi ulan kahapon. Ngayon, hindi kami nakapagluto. Walang kumain. Kung ano na yung may nagbigay na biskwit, pandesal, yun na lang kinain namin. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, siyam na ang namatay sa Isabela dahil sa baha. Mostly ang cause ng mga namatay itong monsoon rain na continuous na pag-ulan ay yung sa San Mariano landslide. Pero yung nabanggit na mga bayan kanina ay purely drowning. Sa ngayon, hindi pa rin madaanan ang ilang overflow bridge dahil sa baha. Tuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng ABS-CBN sa Gipka Pamilya sa mga biktima. Sa Tabuk, Kalinga, 7 barangay din ang apektado ng baha. Namatay ang 70 taong gulang na si Leon Lagaw matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanyang bahay. Namahagi rin ng tulong ang Sagip Kapamilya sa mga biktima. Darlene Hemino, Patrol ng Pilipino, Isabela.
Naalarma na ang mga exporters sa epekto ng malakas na halaga ng piso. Kanina nagsara ang palitan sa 42.70 kada dolyar mula 42.53 kahapon. Ayon kay PhilExport President Sergio Ortiz Luis, ilang business outsourcing firm na ang nagpahiwatig na pansamantalang ititigil o ililipat na lang ang kanilang negosyo sa ibang bansa tulad ng Indonesia. Hinikayat naman ng Department of Trade and Industry ang mga negosyante na samantalahin ang malakas na piso para sa pag-expand ng kanilang negosyo. Walang inilabas na gag order ang Makati Regional Trial Court laban sa aktres na si Chris Aquino. Kaugnay ito sa hiling ng basketballistang si James Yap na pagbawalan ng Queen of All Media na magkomento pa sa kanilang hiwalayan. Inamin ng isa sa abogado ni James na si Attorney Lino Kapunan, anak ni Attorney Lorna Kapunan, na sinabihan sila ng judge na hindi lang naman si Chris ang nagkokomento sa media. Maging si Attorney Lorna Kapunan ay nagpa-interview umano at pinag-usapan ang kaso sa ibang panayam. Hindi naman nakadalo sa pagdinig ang abogado ni Chris na unang humingi ng 10 araw na palugit para magkomento sa hiling na gag order. Una nang sinabi ni Chris na nagkausap na sila ni James na huwag pag-usapan sa publiko ang isa't isa. At susunod, bundulgang ng biktima ng mag-anak sa sumundo sa airport. Mag-ina sa lungsod ng Cavite, pinatay sa saksak sa computer shop. Exclusive Charis, makikipagsabayan kina Mariah Carey, Josh Groban at ilang pang bigating celebrities. At dalawang sikat at batang aktor gustong makatambal ni Gretchen Barreto. Kung sino sila, kilalanin sa pagbabalik ng TV Patrol. Ganito